Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na mayroong mga machine o makinarya na naimbento ang mga eksperto na naglalayong padaliin ang buhay ng bawat isang tao sa buong mundo? Kaya mula sa pinakamatalim na bagay na hindi naman solido hanggang sa tila badambuhalang chainsaw ay pag-usapan natin ang 10 pinakamalakas na makina sa buong mundo. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Water jet. Alam mo ba na ang pinakamatalim na bagay sa buong mundo ay hindi gawa sa solid, kundi sa isang liquid? Ang bagay na ito ay ang tubig na lumalabas sa isang water jet na mayroong napakalakas na pressure. Kung kaya't kaya nitong hiwain ang kahit na anong bagay sa ating planeta, mapametal man yan o kristal, kung saan kahit pa nga ang diamante na itinuturing na pinakamatigas na mineral sa mundo ay walang binatbat pagdating sa talim ng tubig nito. Maliban sa mabilis na paghiwa, ay sadyang malinis din ang pagproseso gamit ang water jet. At dahil sa tubig lamang ang ginagamit nito para humiwa ng mga bagay, ay hindi may tatangging mas mura ang paggamit nito kumpara sa iba. Number 9. Scania AXL. Hindi na bago sa ating kaalaman na mayroon ng mga self-driving car o yung mga sasakyan na hindi na kailangan pa ng nagmamaneho para tumakbo ang nakaplanong ilabas ng iba't ibang kumpanya sa mundo. Pero alam mo ba na mayroon ng ganitong klase ng sasakyan sa merkado na kaysa gamitin para sa mga kalsada ay kasalukuyang ginagamit sa mga construction area? Ang Scania AXL ay isang self-driving truck na nakadisenyo para magdala ng material mula sa isang lugar papunta sa iba, kung saan dahil sa iisa lamang ang ruta na kukunin nito sa kanyang pagtakbo ay mas madali lamang itong i-code at i-design ng mga technician na magkokontrol sa sasakyan kumpara sa mga kalsadang madalas pinangyayarihan ng mga kakaiba at hindi inaasahang kaganapan. Number 8. Cord King Wood Processors. Ang material na kahoy ay ang isa sa pinakamadalas gamitin natin sa paggawa ng mga bagay-bagay at iba't ibang klase ng kagamitan. At kung noon ay nag-iitak tayo para lamang makuha ang mga kahoy na ito, ay alam mo ba na kasalukuyang meron ng mga makinaryang otomatikong pumuputol dito? Ang isa sa mga makinaryang ito ay ang tinatawag na Cord King Wood Processors, kung saan kakailanganin mo lang ilagay ang kahoy at kusa na itong hahatiin at hihiwain ang kahoy sa kahit na anong gusto mong sukat. Mapapahaba man yan o patayo na hindi lamang magpapadali sa buhay ng mga manggagawa sa mundo, kundi maglalayo din sa kanila sa kapahamakan, lalo na't madalas nagkakaroon ng aksidente sa pagpuputol at pag-iitak ng kahoy. Number 7. 8600 Badger Breaker. Sigurado ako na pamilyar na tayong lahat sa semento na kadalasang ginagamit sa iba't ibang struktura sa mundo, kung saan ang isa sa pinakasikat na pinagagamitan nito ay ang mga kalsada at daanan, dulot na sadyang matibay ito. Pero ang katibayan ng semento ay siya ring naging dahilan para mahirapan silang sirain at tanggalin para muling ayusin, na madalas rason kung bakit may trapiko. Pero ang ganitong kaganapan ay hindi mararanasan ng mga gumagamit ng 8600 Badger Breaker na naglalayong mabilis na sirain at wasakin ang mga semento, kung saan gagamitin ito ang kanyang umaangat babang metal na parang isang martilyo o jackhammer para mabilis din maayos ng mga manggagawa ang kalsada at masiguradong ligtas ang bawat isa sa kanilang pagpapasada. Number 6. Mobile Miner 40V. Ang paggawa ng mga lagusan sa ilalim ng lupa o patago sa mga bundok ay ang isa sa pinakamatrabahong gawain sa lahat. Dulot na maliban sa paghukay rito, ay kakailanganin mo ring ilipat ng lugar ang lupang hinukay mo, kung kaya't laking pasasalamat na lamang ng lahat nang ilabas ng kumpanyang Eperoc ang kanilang Mobile Miner 40V na naglalayong mabilis na hukayin ng lupa at bato na kanyang pansamantalang ilalagay sa isang storage na sa uli ay itatapon niya sa nakadestinong lokasyon. May tila bagulong ang makinaryang ito na nakadesenyo para mabilis na mahukay ng makinarya ang lupa, at dahil sa iisang tao lamang ang kinikailangan para magawa ang mga proyektong pinaggagamitan ng mobile miner, ay sadyang makakatipid ang mga kumpanyang gumagamit nito dahil sa hindi na nila kakailanganin pang magpasweldo ng maraming manggagawa na kaya namang gawing mag-isa ng ganitong makinarya. Number 5. Bailu Wrapper 6500.
Kung pamilyar ka na sa mga dayami o yung mga pinatuyong damo na kadalasang iniimbak para gamitin o ibenta ng mga magsasaka, ay sigurado kung maiintindihan mo na kung bakit sadyang mahalaga. Ang makinaryang ito na kung tawagin ay Bale Wrapper 6500. Dulot na mas mapapabilis nito ang pagbalot ng mga dayami na naipon sa mga sakahan para mas mabilis silang maibenta o maiambak ng mga magsasaka. Anumang hugis o sukat ng dayami ay kinakayang balutin ng Bale Wrapper 6500 na hindi may tatangging mas magpapadali ng buhay at trabaho ng mga magsasaka at mailaan nila ang kanilang oras sa pagtatanim, pag-aani o di kaya'y pagpapahinga. Number 4. Toro Groundsmaster. Ang pagtatabas ng damo ay ang isa sa pinaka hindi gustong trabaho ng maraming mga tao, dulot na kung gagamit ka ng lawn mower ay kakailanganin mo pa itong itulak habang nakabilad pa sa arawan, na talaga namang binago ng paglabas sa merkado ng makinaryang ito na kung tawagin ay Toro Groundsmaster, dahil isa itong tila badambuhalang lawn mower na kaysa itulak ay minamaneho, at dahil sa mayroon itong malapad na pangtabas ng damo ay mas madali at mas mabilis nitong matatapos ang trabaho na hindi may tatangging mas may enjoy gawin ng mga tao sa ganitong klase ng estilo. Number 3. Hydro M Drive Marine Forklift. Hindi lamang para sa lupa ang mga ginagawang nakamamanghang makinarya, kundi para na rin sa trabaho sa tubig, kung saan ang isa sa mga ito ay ang tinatawag na Hydro M Drive Marine Forklift, na isang uri ng sasakyan na naglalayong dalhin o di kaya'y tanggalin sa dagat ang mga barko o bangka na posibleng masira kung basta-basta ipaparada lamang sa tubig, kung kaya't mas mainam na itago ang mga ito sa mga storage o warehouse na ginagawa ng makinaryang ito, dahil din dito ay posibleng iuwi o dalhin ng mga tao ang kanilang barko sa kanilang mga bahay para hindi rin ito pakialaman ng ibang mga taong nabibisita sa kanilang pinaparadahang dalampasigan. Number 2. Raffinator. Ang Raffinator H4 ay isang uri ng makinarya na nakadesenyo para patagin ng lupa, kung saan isa itong truck na mayroong tila ba isang dambuhalang gulong na hatak-hatak na kanyang ginagamit para patagin ang lahat ng lupa at wasakin ang lahat ng bato na kanyang madadaanan. Ginagamit ang makinarya na ito para buksan at iangat ang lupa na kalaunan ay gagawing taniman at sakahan, kung kaya't magmula sa isang ordinaryong kalupaan lamang ay magkakaroon ito ng tila ba panibagong buhay matapos daanan ng dambuhalang Raffinator H4. Bagat ay magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang dambuhalang lawn mower na isa ginagamit para tabasin ang mga damo ay makikitang ginagamit para tabasin ang mga puno na mula sa mga pinag-uusapan natin kanina ay hindi parating nangahulugan ng masama, dahil para magawang taniman ang isang lupa ay kailangan muna itong sirain at patagin na makikitang paggagamitan ng ganitong makinarya. Number 1. Chain Cutters. Kung pamilyar ka na sa konsepto ng chainsaw, ay sigurado akong maiintindihan mo na lamang kung bakit naging ganito ang disenyo ng makinaryang ito na kung tawagin ay chain cutters, kung saan mapapansin na gumagamit ito ng dambuhalang mga kadena para hiwain at wasakin ang mga bato sa loob lamang ng ilang minuto, kung saan ang paulit-ulit na pagkiskis nito sa lupa ang siyang magiging dahilan para ito ay makahiwa, dahil sa meron ding mga espasyo ang mga kadena nito na ginagamit para hatiin ang mga bato ay hindi ito kinakapitan ng kahit na anong dumi at kusang nalilinis ng makinaryang ito ang kanyang sarili, kung kaya't matagal-tagal itong magagamit nang hindi kailangang dalhin sa mag-aayos para malinis. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakarami ng mga makinaryang naimbento at nagawa na kasalukuyang matatagpuan sa ating planeta, kung saan ang karamihan sa mga ito ay ginawa para mas mapadali ang buhay ng mga tao, lalo na't doon sa mga manggagawa na hindi lamang mas mabilis na magagawa ang kanilang trabaho, kundi sa parang mas ligtas at hindi din sila malalagay sa peligro. Kaya para sa iyo, alin sa mga makinaryang ito ang sa tingin mong may pinakamahusay na disenyo sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.